Nakaayos na ang Senate Session Hall para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa Lunes, July 6. Nakapwesto na ang witness stand, podium at mga upuan para sa prosecution at defense, mga gamit ng senator judges at upuan ng VIP guests. Ininspeksyon din ni Senate President Win Gatchalian ang committee rooms na gagamiting holding area ng prosecution, defense at ng media. Si Gatchalian ang tatayong presiding officer, liba na lang kung baguhin yan ang Senate Impeachment Court. Sir, your assessment lang, sir, of the preparation so far, mga na-expect nyo? On track naman kami, on track. And kahit na maliit yung space, at least naayos na natin. We're very prepared. Handa na tayo. Ayon kay Gatchalian, hanggang 150 na mga bisita mula sa publiko ang papayagang pumasok sa Senado para personal na masaksihan ang paglilitis. Unahan na lang daw sa pagpaparehistro sa Visitor Management System. Bagamat pinapayagan na ang mga bisita, nasa ilalim pa rin ng heightened security ang Senate compound sa Pasay City dahil sa binabantayang banta sa seguridad. Samantala, nasa impeachment court na raw ang desisyon tungkol sa kontrobersyal na kahong naglalaman ng tax records ng bise. Depende na raw sa prosecution kung kailan tatalakayin yan. Sir, sa Monday yun pagdidesisyon? When the time comes, I'm sure in prosecution, pag i-raise yun, then we'll decide on that matter. So we not necessarily first order of business on Monday? Not necessarily. Sa inilabas na pre-trial order matapos ang 5 araw na diskusyon at pagmamarka ng ebidensya, ipinako na sa Lunes hanggang Miyerkules alas 2 ng hapon ang trial mula July 6 hanggang July 27. Pagkatapos niyan, Martes hanggang Huwebes alas 3 ng hapon na ang schedule. Suma total, 62 trial dates ang hiniling ng prosecution, 30 naman sa defense. Sa panukala ng prosecution, pinakamahaba ang oras na gustong igugol sa Article 1 o yung maling paggamit umano ni Duterte ng kanyang confidential funds bilang bise at bilang nooy Education Secretary. 31 trial days ang gusto ng prosecution para dyan. 12 days para sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte, pati na maling Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at patuloy umanong interes sa ilang negosyo kahit vice-presidente na siya. 11 days naman para sa pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos at mga kapamilya nito at 8 days para sa umano'y panunuhol at korupsyon sa DepEd. 57 ang mga testigong ipepresenta ng prosecution, 96 naman sa defense. Hindi bababa sa 17 ang common witnesses, ibig sabihin inilista sila ng parehong prosecution at defense. Kabilang dyan ang nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, NBI Director Melvin Matibag at dating Senador Sonny Trillanes. Nag-abiso kapwa prosecution at defense na may mga dagdag na testigo pa sila. Ayon sa prosecution, dapat may 3-day notice bago magpresenta ng bagong testigo. Pero 5 araw ang inaapela ng defense. Mula nang inilabas ang pre-trial order kahapon, may 3 araw ang dalawang panig para magsumite ng kani-kanilang komento kung may gusto silang ipabago rito. Ito kasing pre-trial order ang magsisilbing guide o gabay sa pagsasagawa ng impeachment trial. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.